Teams na yung kasali rito, ano, tsaka ano yung format and sino-sino yung mga players na. And, Ako pa rin. Pero Big Mac na. Big Mac na. Big Mac, ito na. Ito ang mga, ayan. Yan. Chito, yan. Yan. Yes. Ako ba? Oh, sige, pagtulungan ninyo. Sige. As a tournament director, Lorenz, andito I'll be giving you a go-over of sino-sino yung kasali. So we have 8 participating teams here. Yung Red Warriors, yung Red Lions, Sa beda. Ayan, bigyan na natin monitor. Yung Knights, Letran. Cardinals, maganda. Papunta na tayo sa exciting part. Yung Green Archers, Uy. diba? Lasal. Tapos yung Blue Eagles, Uy. umuburo na tayo sa isang na matchup dito. Yung Soaring Falcons, Uy. at saka yung Glowing Goldies. Ay, di. Uy. Growling Tigers. Glowing Goldies. Glowing Goldies, sobrang ano na nun. Sobrang mga 50s, 60s na yung mga ano. Pero yung Growling Tigers. So, yan yung 8 schools that will be participating. So, kami very excited kami dahil nakikita namin yung mga matchup. Letrans at Beta. Ay, Diyos ko. Ganda yan. I will read. Okay, Big Mac, what Yeah, more? Letran. It's for Letran. Oh, naman. For Letran. This Pinoy Liga kasi it's very interesting na makalaro kami. Personally, for me, nakakabata ulit siya ng feeling, diba? Na now that we are all older now, and pag naglalaro ka ulit sa Pinoy Liga and you're wearing your school name again, na bumabalik yung mga dating panahon namin sa Letran, sa college namin, na we feel again the youth, akala namin mabilis kami, pero mas parang sobrang bumabalik yung school competitiveness. At saka at the same time, parang banding na rin namin ng mga alumni na nagkikita-kita ulit kami pag weekend. Tapos nagbabasketball ulit kami, nababalik namin yung teamwork namin. Tapos at the same time, pati yung mga kalaban namin na once upon a time naging kakampi namin sa PBA, naging kalaban namin sa PBA. Doon ulit kami nagkikita ulit sa Pinoy Liga, wearing our school names, school uniforms. Tapos nandun na rin yung competitive edge again na syempre, now that we are older, payabangan, di ba? Kailangan sino mas payabang, sino mas magaling pa rin, sino mas ganyan. At the same time, looking on the bigger picture, now that we are older again, yung mga negosyo namin, pag nagbabasketball kami, we could reconnect na, uy, ikaw pala, may ganito ka pala, ikaw pala, may ganito ka pala. Maybe we could collab or connive, na we could help each other. So, yung basketball talaga, true Pinoy Liga, naging very, very useful sa buhay namin. Di talaga nawawala sa dugo namin yung basketball. At the same time, moving forward sa buhay namin, beyond basketball, beyond Pinoy Liga, talagang malaking naitutulong. At the same time, syempre, pinaka-importante dyan, yung health namin. Na nakakapag-basketball kami, nakakapag-exercise kami with our busy schedules sa mga kanya-kanyang field namin. At least every weekend, napapawisan kami ng todo. Tapos, so longevity ng buhay namin na hindi kami agad-agad magkakasakit or whatever. Siyempre, knock on wood, na we're all healthy and wala namang sakitan sa Pinoy Liga. Wala namang suntukan na nagaganap compare nung college namin. May mga iba, yun talaga sila Alden Guillaume, talagang hindi na mawawala sa dugo nila yung mga yun, di ba? So, lalo na kami sa Letran. Alam niyo naman, when pag Letran, talaga we are very competitive up to now. Pero now we are, medyo mabait na kami. Pero hindi na kami, nung last conference, hindi na ako natiknikan. Diba? So, yun, very thankful kami. I'm speaking for all of the alumni. And at the same time, kakaba, no? Ang maganda kasi Pinoy Liga, nakita ko, I'm also a fan of basketball. Diba? Aside from tapos na ako maglaro.
nakita ko yung Pinoy Liga, they're giving opportunities sa mga Team B players na may venue na competitive bago sila sumabak sa Team A, NCAA at saka UAP. Nandun yung liga na talagang at least nabibigyan ng venue yung mga bata ng mga Team B, mga aspirants na mayroong to prepare them for the bigger leagues, talagang NCAA, UAP. At the same time, yung mga women's, di ba? So talagang napakaganda nitong Pinoy Liga nito. Sobrang credit lahat kay Sir Benny for doing this liga na to dahil talagang hindi na niya iniisip yung sarili niya eh. Mas iniisip na niya yung kapakanan ng mga player eh. Alam niyo, ang maganda sa tulad ni Sir Benny, after namin mag-basketball, wala naman nag-thank you kay Sir Benny na, uy, thank you kasi because of Pinoy Liga. Ang sa kanya, makita lang niya yung mga player na umusbong, maging better sa mga career nila. So, okay na kay Sir Benny. Actually, very inspiring yung ginagawa niya. Sana kami, we have our own clinics, we have our own basketball, sana maging Sir Benny rin kami. Actually, we're talking about it, na if he could do it, we could also do it. So, yun. Props to Pinoy Liga. Very nice. Yes. Okay, so when is this alumni cup? Ilang araw to? Ay, ano po yan, ma'am? It's gonna be, the first game day will be this November 29. Mapua Cardinals, they go up against the Del Salle Green Archers. Mamaya, kung gusto nyo malaman kung sino-sino sila, bigay namin sa inyo. Tapos, nandyan din yung main matchup natin for the day, the UP Red Warriors, they go up against the defending champions, ang Letran Knights. Sila yung mga, now, Yeah, so that's November 29. So how long yung league, yung cup? it's gonna be for 2 months. 2 months. Tapos, ano siya, meron po tayo another game day by December 6. And then, we will start again the second Saturday of January. Tuloy-tuloy na po yun. Until po yan ng March. Tapos, ang buong Pinoy Liga Cup calendar po, punong-puno all the way up till September. So, kami lang po yata yung liga sa Pilipinas that covers ground for almost the whole year. Yes, The whole year. Wow. Okay, Big Mac, sino yung mga teammates ngayon for Letran? May bago bang members for this year? Right now, we have Willie Miller, nag-confirm na. Roger Lide, yung mga King Knight namin. Miller. Yan na, ito, siyempre, yung team manager namin, si Kaiser Galvez. He is the team owner ng Mandaluyong, Muntinlupa pala, Mandaluyong. Muntinlupa Rangers. Baka magalit sa akin. Si Kaiser Galvez is our team B nung Letran kami. And now he is a very successful businessman and he is sobrang mahal namin yung school namin kasi maganda yung bonding namin. Props to him kasi hindi niya nakalimutan yung school namin kahit hindi naman siya naging team A. Mahal niya yung Letran eh. And siya yung nagbuo ng team na to. Actually, nung nagawa niya, nabuo niya yung team namin last year, the champion, kami yung champion. So, syempre, dumagdag yung yabang niya. Diba? Si Boom Da Brusca, si Ira Boyco, si JP Benencion will be there, si Boyet Bautista, si Mark Cruz, syempre, si Mark Cruz, the King Knight, diba? Sino ba? Si Apleco, si Calvo, si Benaflor, si Kojak, siyempre si Atan Piniera. If you remember him, he's the superstar ng 2003. Siya yung nagpa-champion ng mga crucial shots niya noong 2003. Siyempre props to yung mga teammate ko kasi very lang yan low profile pero sobrang legend yan sa Letran history. Si Atan Piniera. Si Eric Rodriguez will be there. Si Brian Faundo. I'm sure kayo na yun, di ba? Faundo. Si Eugene Lanieses. So yun. Di ba? Si Brian Faundo, di ba? Thank you pa.